Magandang buhay mga bata! Narito ang ating aralin para sa Filipino 4, Quarter 2, Week 2 na may paksang Akdang Impormatibong Talambuhay. At kaugnay naman na paksa ay ang tayutay na asonansya. Layunin, nauunawaan ng paglalahad muli ng tekstong impormatibo tulad ng talambuhay. Natutukoy ang kahulugan ng talambuhay na ibibigay ang mahahalagang impormasyon sa binasang talambuhay, nahahambing ang dalawang uri ng talambuhay, na isusulat muli ang mahahalagang impormasyon sa binasang talambuhay, natutukoy ang tayutay, assonance sa pagbibigay ng sariling pangungusap, natutukoy ang pagkakaiba ng tayutay na asonansya sa iba pang uri ng tayutay bilang balik-aral. Nasusuri ang mga tayutay na asonansya sa mga halimbawa, nakapagbibigay ng sariling halimbawa ng mga tayutay na asonansya. Para sa ating unang araw, narito ang ating mga gawain. Para sa ating maikling balik-aral, tayo nang sumakay sa kaway-aralan ng bawat estasyon. Estasyon ng tiket, habang nakapila, natutuhay inaalala. Gulong ng kapalaran. Narito ang ating gagawin. Una, bibigyan ng index card ang bawat mag-aaral na may bilang na 1 hanggang 8. Pagkatapos ay ipapaikot ang gulong ng kapalaran at kung ano ang bilang na tumapat sa pagpapaikot nito ay iyong dudugtungan ang nakasaad ayon sa bilang. Narito ang mga nakasaad na pahayag sa bawat bilang. Para sa unang bilang, ang anekdota ay isang uri ng akdang. Pangalawa, ito ay elemento ng anekdota na sa kanya umiikot ang kwento ay tinatawag na. Pangatlo naman, elemento ito ng anekdota na naglalarawan kung saan naganap ang kwento ay tinatawag na. Pang-apat, dagdag pang elemento ng anekdota na nagsasalaysay ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari ay. Panglima, may apat na kayarian ang pangalan. Ito ay ang mga sumusunod. Pang-anim naman, ano ang kaibahan ng tayutay na asonansya sa tayutay na resonansya? Ano naman ang kaibahan ng tayutay na asonansya sa tayutay na aliterasyon? Magbigay ng halimbawa. Ngayon, babasahin natin ang anekdota ni Jose Rizal tungkol sa kanyang tsinelas. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Naaalala ko noong kami nakasakay sa bangka nang humalagpos ang isa kong tsinelas. Ang tsinelas ay ginagamit namin sa pagpasok sa paaralan at ginagamit sa mga lakaran. Mabilis itong inanod sa tubig, kaya hindi ko na nahabol. Nalungkot ako dahil naisip kong magagalit sa akin ng aking ina dahil sa pagkawala ng aking tsinelas. Tinignan ako ng bangkero nang kinuha ko ang isa ko pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat. Kasabay ang dasal na mahabol sana nito ang kaparehas na tsinelas. Bakit mo itinapon ang isa mo pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas ang nawala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na nasa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakuha ng pares ng tsinelas
ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Una, sino ang pangunahing tauhan sa anekdota? Sino pa ang iba pang tauhan? Pangalawa, paano sinimulan ang kwento? Pangatlo, isalaysay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pang-apat, ano ang naging wakas ng anekdota? Panglima, ano ang naging reaksyon ni Jose Rizal nang humalagpos ang isa niyang tsinelas? Pang-anim, anong aral ang napulot mo sa anekdota? Ngayon naman ay ibigay ang mga mahalagang salita kaugnay ng talambuhay. Isaayos ang mga titik o letra na nasa ikalawang hanay at isulat ang sagot sa patlang. Gawing gabay ang nakasaad sa kanang bahagi ng talahan na yan upang masagot ang mga karambolang letra o titik. Para sa unang salita, isang uri ng akdang impormatibo na naglalahad ng mahalagang tala tungkol sa buhay ng isang tao o ng sarili. Ano kaya ito? Pangalawa, ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa sarili. At pangatlo, ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ibang tao. Ngayon, nais kong pagmasdan ninyo ang larawang ito. Kilala niyo ba kung sino siya? Siya ay si Dr. Fidel Mundo. At ngayon ay babasahin natin ang kanyang talambuhay. Dr. Fidel Mundo, isang huway ng kalusugan. Si Dr. Fidel Mundo ay isang tanyag na doktor sa larangan ng pediatrics. Ay ipinanganak noong Nobyembre 27, 1911. Sa kanyang mga pagsisikap, siya ay naging simbolo ng serbisyo at pag-asa. Siya ay ang kauna-unahang babaeng tinanggap sa Harvard Medical School na nagpatunay ng kanyang husay at dedikasyon. Sa kanyang pagsisikap na pagyamanin ang kalusugan ng mga bata, itinatag niya ang Children's Medical Center sa Pilipinas. Dito, siya ay nagbigay ng pagmamalasakit, pangangalaga. Nag-alok ng mga programa upang suportahan ang mga batang nangangailangan. Ang kanyang mga inisyatiba ay nagdulot ng pag-angat at pag-unlad sa kalusugan ng mga bata na naging dahilan upang makilala siya hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo. Si Dr. Del Mundo ay hindi lamang isang doktor, siya rin ay isang guro at inspirasyon. Ang kanyang mga kwento at karanasan ay nagsisilbing gabay sa mga susunod na henerasyon ng mga manggagamot. Sa kanyang mga salita at gawa, pinatunayan niya na sa sipag at tiyaga, maaaring makamit ang tagumpay at makagawa ng pagbabago. Hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2019, ang kanyang legasiya ay nananatili, nag-aalay ng liwanag at pag-asa sa mga pamilyang may mga anak na nangangailangan ng pangangalaga at pagmamahal. Si Dr. Fidel Mundo ay isang huway ng kalusugan at katatagan. Patunay na ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan. Ngayon ay ating sagutin ang mga tanong mula sa ating binasang teksto.
Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, anong taon ipinanganak si Dr. Fe Del Mundo? A. 1900, B. 1911, C. 1920, or D. 1935. Para sa ikalawang bilang, anong larangan ng medisina ang kanyang espesyalidad? A. Cardiology, B. Pediatrics, C. Surgery, o D. Neurology. Para sa ikatlong bilang, ano ang itinatag ni Dr. Fedel Mundo para sa mga bata sa Pilipinas? A. Philippine General Hospital, B. Children's Medical Center, C. Manila Medical Center, o D. St. Luke's Medical Center. Para sa ikaapat na bilang naman, ano ang naging simbolo ni Dr. Fedel Mundo sa kanyang mga pagsisikap? A. Pagka-imbentor, B. Serbisyo at pag-asa, C. Kasaganaan, at D. Kalayaan. At panglima, paano siya naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon? A. Sa kanyang yaman, B. Sa kanyang mga kwento at karanasan, C. Sa kanyang mga kasangkapan, at D. Sa kanyang mga kaibigan. Ngayon, dumako naman tayo sa mga gawain para sa ikalawang araw. Para sa balik-aral, paano nakilala si Dr. Fedel Mundo sa buong mundo? At ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tekstong informatibo. Ano ba ang tekstong informatibo? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng sulatin na naglalayong magbigay ng impormasyon, kaalaman, o paliwanag tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwan itong objektibo, walang opinyon o bias at gumagamit ng malinaw at tiyak na wika. Ang mga halimbawa ng tekstong informatibo ay mga artikulo, ulat, at mga aklat na tumatalakay sa iba't ibang tema tulad ng siyensya, kasaysayan at kultura. Layunin nitong magpataas ng kaalaman ng mga mambabasa tungkol sa isang tiyak na issue o paksa. Ngayon ay ating babasahin ang isang tekstong informatibong pinamagatang Super Pinay. Alam mo ba kung sino ang kauna-unahang Asyana at Pilipinang nakatapos ng medisina sa Harvard University? Siya ay walang iba kundi si Dr. Fedel Mundo. Isinilang siya noong Nobyembre 27, 1911 sa Intramuros, Maynila. Siya ay isa sa mga 8 anak ni Bernardo del Mundo na isang kilalang abogado sa Marinduque at ni Paz Villanueva. Narito ang mahahalagang impormasyon ng kanyang buhay. Edukasyon, nag-aral siya ng medisina sa Philippine College of Medicine sa Universidad ng Pilipinas o UP at nagtapos ng may karangalan noong 1933. Pagkatapos nito, siya ay nakakuha ng scholarship na ibinigay ni Pangulong Manuel Quezon at nagpatuloy ng pag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na isang Pilipino ang nakapagtapos sa Harvard Medical School.
Natapos niya ang masterado sa bakterolohiya sa Boston University habang nagsasanay siya sa Harvard Medical School at Massachusetts Institute of Technology. Naging tanyag si Dr. Fidel Mundo dahil sa kanyang mga tagumpay sa larangan ng medisina at pag-aaral ng kalusugan. Pagsisilbi sa komunidad. Siya ay naging tagapagtatag ng Children's Medical Center sa Quezon City noong 1957. Ang ospital na ito ay naging sentro ng pag-aaral ng pediatrician at pangangalaga sa kalusugan ng mga bata. Dahil sa kanyang mga kontribusyon sa kalusugan ng mga bata, kinilala siya bilang ina ng pediatrician sa Pilipinas. Pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay naging unang Pilipinong babae na kinilala ng Philippine General Hospital bilang punong residente. Isa siyang katuwang sa pag-aaral ng mga simpleng paraan ng pangangalaga sa kalusugan sa mga komunidad. Nagboluntaryo siyang gamutin ang mga nasalanta ng digmaan, lalo na ang mga bata. Sumanib siya sa International Red Cross noong 1941 pagbalik niya mula sa Amerika bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay nakaimbento rin ng incubator na yari sa kawayan na hindi na kailangan ng kuryente upang magamit. Dinisenyo niya ito upang magamit sa mga pamayanang wala pang elektrisidad. Mga karangalan. Sa loob ng kanyang mahabang karera, tinanggap ni Dr. Fidel Mundo ang iba't ibang mga parangal, kabilang ang Ramon Magsaysay Award for Public Service noong 1977. Iginawad din sa kanya ang Pambansang Alagad ng Sining para sa Pediatrician at Pambansang Sayentista noong 1980. Noong 2010, pinarangalan siya ng Order of Lakandula bilang bayani. Pinarangalan naman siya ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart Award noong 2011. Patunay ito ng tatak ng pagiging Super Pinay. Inialay niya ang kanyang buong buhay sa panggagamot at pagtulong lalo na sa mga kababayan niyang may sakit. Ang buhay ni Dr. Fidel Mundo ay nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa medisina at sa kapakanan ng mga bata. Ang paniniwala niya sa buhay ay kung ano ang ibigay mo sa mundo, ang pinakamagandang bagay na mayroon ka, ay asahan mong babalik sa iyo ang magandang bagay dito sa mundo. Siya ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino at nag-iwan ng makabuluhang marka sa larangan ng kalusugan. May 100 taong gulang siya noong 2011, bagamat hindi na niya ito naipagdiwang sapagkat ipinagluksa ang kanyang pagyao noong Agosto 6, 2011 at inihimlay siya sa libingan ng mga bayani. Batay sa binasang talambuhay, sagutin ang sumusunod sa pamamagitan ng pagbuo ng character profile. Para sa ating susunod na gawain, bumuo ng 5 mag-aaral
sa bawat pangkat. Pumili ng leader sa bawat pangkat. Maghahanda ang guro ng mga tanong na nakasulat sa bawat karton na hugis taklobo upang makabuo ng isang komposisyon ng talambuhay. Pipili lamang ng isang talambuhay sa bawat miyembro. Narito ang mga tanong na nakasaad sa taklo buo. Sasagutin ito sa pamamagitan ng pagsulat ng talata. Una, buong pangalan. Pangalawa, petsa ng kapanganakan. Pangatlo, pangalan ng mga magulang. Pang-apat, pangalan ng mga kapatid, kung mayroon. Panglima, paboritong gawain. Pang-anim, paboritong pagkain. Pang-pito, paniniwala sa buhay. Pang-walo, pinakamasayang karanasan. Pang-siyam, pinakamalungkot o pinakanahirapang naranasan. At pang-sampu, aral na nais ibahagi bilang mag-aaral. At ngayon, narito naman ang mga gawain para sa ikatlong araw. Ano ang ibig sabihin ng tekstong impormatibo? Ngayong araw ay mas palalawakin natin ang iyong kaalaman tungkol sa tekstong impormatibo. Ano ba ang tekstong impormatibo? Ang tekstong impormatibo ay isang uri ng sulatin na naglalayong magbigay ng impormasyon, kaalaman, o paliwanag tungkol sa isang partikular na paksa. Karaniwan itong objektibo, walang opinyon o bias at gumagamit ng malinaw at tiyak na wika. Ang mga halimbawa ng tekstong impormatibo ay mga artikulo, ulat, at mga aklat na tumatalakay sa iba't ibang tema tulad ng siyensya, kasaysayan at kultura. Layunin nitong magpataas ng kaalaman ng mga mambabasa tungkol sa isang tiyak na issue o paksa. Narito ang tekstong impormatibo tungkol kay Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ay isang kilalang bayani at leader ng nasyonalismo sa Pilipinas. Ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Isa siyang manunulat, doktor, at reformista na nagbigay inspirasyon sa mga kilusang makabayan. Ang kanyang mga akda tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagbukas ng mga mata ng mga Pilipino sa mga maling gawain ng mga kolonyal na Espanyol. Nagtapos si Rizal ng medisina sa Universidad Central de Madrid sa Espanya, kung saan siya ay naging aktibo sa mga diskusyon tungkol sa kalayaan at reforma. Dahil sa kanyang mga pananaw, siya ay inaresto at pinarusahan ng kamatayan noong Disyembre 30, 1896 sa Bagong Bayan, ngayon ay Luneta Park, na nagpasiklab ng damdaming makabayan. Hanggang sa ngayon, siya ay itinuturing na pambansang bayani ng Pilipinas at ang kanyang mga ideya tungkol sa edukasyon, pagkakapantay-pantay at nasyonalismo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang talino at dedikasyon ni Rizal sa bayan ay nagbigay diin sa kahalagahan ng mga leader na may malasakit sa kanilang mga kababayan na nagsisilbing simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino
na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Para sa unang tanong, ano ang petsa ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal? Pangalawa, anong mga akda ang isinulat ni Dr. Rizal na nagbukas ng mga mata ng mga Pilipino sa mga maling gawain ng mga Espanyol? Pangatlo, saan nagtapos ng medisina si Dr. Jose Rizal? Pang-apat, ano ang naging dahilan ng pagkakaaresto at parusang kamatayan kay Dr. Rizal? Panglima, paano siya itinuturing hanggang sa kasalukuyan sa konteksto ng nasyonalismo sa Pilipinas? Ang akdang ating binasa ay halimbawa ng tekstong informatibo. Narito ang ilang mga dapat tandaan sa tekstong informatibo. Una, layunin. Ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo ay magbigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa isang paksa. Pangalawa, organisadong estruktura. Karaniwang may malinaw na estruktura ang tekstong informatibo, kabilang ang introduksyon, katawan at konklusyon. Ang impormasyon ay inilatag sa lohikal na pagkakasunod-sunod. Pangatlo, obhetibong tono. Ang wika na ginamit ay dapat obhetibo, hindi naglalaman ng personal na opinyon o emosyon. Ang diin ay nasa facts, datos. Pang-apat, mga halimbawa at detalye. Maaaring gumamit ng mga halimbawa, estadistika, o iba pang mga detalye upang suportahan ang mga pahayag at gawing mas malinaw ang impormasyon. At panglima, mga sanggunian. Mahalaga ang pagsasama ng mga sanggunian o pinagkuhanan ng impormasyon upang patunayan ang kredibilidad ng datos na ibinibigay. Pang-anim, pagsusuri ng paksa. Dapat maging masusing suriin ang paksa upang maiparating ang kumpleto at wastong impormasyon. Pangpito, makipag-ugnayan sa mambabasa. Gumamit ng malinaw at madaling unawain na wika upang ang mga mambabasa ay madaling makasunod sa mga ideya. Pangwalo, pagpapahayag ng mga katotohanan. Laging iwasan ng maling impormasyon at tiyaking tama ang mga datos na ibinabahagi. Tanong, ano-ano ang mga dapat tandaan sa tekstong informatibo? Ngayon, sagutin ang mga tanong at piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang tanong, ano ang pangunahing layunin ng tekstong informatibo? A. Magbigay ng opinyon. B. Magbigay ng kaalaman. C. Magpatawa. O D. Magkwento. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang karaniwang estruktura ng tekstong informatibo? A. Pagsasalaysay. B. Argumentatibo. C. Introduksyon, katawan at konklusyon. D. Talumpati. Pangatlo, anong tono ang dapat gamitin sa tekstong informatibo? A. Emosyonal. B. Objetibo. C. Formal. D. Casual. Pang-apat, bakit mahalaga ang paggamit ng mga halimbawa sa tekstong informatibo? A. Upang magpatawa. B.
Upang gawing mas kawili-wili? C. Upang suportahan ng mga pahayag? D. Upang makakuha ng atensyon? At panglima, ano ang dapat na iwasan sa tekstong impormatibo? A. Tamang impormasyon. B. Personal na opinyon. C. Wastong datos. At D. Magulong estruktura. Narito naman ang mga gawain para sa ikaapat na araw. Para sa ating balik-aral, ano ang mga dapat tandaan sa tekstong impormatibo? Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang tayutay na asonansya. Ano ba ang asonansya? Ang asonansya ay isang uri ng tayutay na gumagamit ng pag-uulit ng tunog ng mga patinig sa loob ng isang pangungusap o taludtod. Halimbawa, sa isang tula, maaaring magkaroon ng pag-uulit ng mga tono na A o E sa mga salitang magkakatulad. Ginagamit ito upang magdagdag ng ritmo, melodiya, o emosyon sa isang teksto. Sa tekstong impormatibo tungkol kay Dr. Fidel Mundo, ang mga asonansya na ginamit ay ang pag-uulit ng tunog ng mga patinig sa mga salita. Narito ang ilang halimbawa. Una, tanyag na doktor sa larangan ng pediatrics. Pag-uulit ng tunog na A. Pangalawa, pagyamanin ang kalusugan ng mga bata. Pag-uulit ng tunog na A. Pangatlo, mga programa upang suportahan ang mga batang nangangailangan. Pag-uulit ng tunog na A. Pang-apat, liwanag at pag-asa. Pag-uulit ng tunog na A. Ang paggamit ng asonansya ay nagbibigay ng ritmo at tunog na nagpapaganda sa daloy ng teksto at nakatutulong sa pagbibigay diin sa mensahe. Ngayon, basahin ang mga pangungusap sa ibaba at tukuyin ang mga salitang may asonansya. Isulat ang mga salitang ito sa espasyo na nakalaan. Para sa unang bilang, ang mga bata ay naglalaro sa ilalim ng malimig na lilim ng puno. Pangalawa, si Maria ay nag-aaral ng masigasig upang makuha ang kanyang mga pangarap. Pangatlo, lumipad ang mga ibon sa himpapawid, naguunahang makauwi. Pang-apat, ang bulaklak ay namumukadkad sa tabi ng batis habang ang mga ibon ay umaawit. Panglima, sa gitna ng gubat may isang tahimik na lawa na kumikislap sa ilalim ng araw. Mga bata, ano ang asonansya? Sunod na gawain, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang asonansya? A. Pag-uulit ng tunog sa simula ng mga salita. B. Pag-uulit ng tunog sa gitna ng mga salita. C. Pag-uulit ng tunog sa dulo ng mga salita. O D. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng asonansya? A. Puno ng saya ang paligid. B.
Nagmamadali si Ria sa kanyang trabaho? C. Sumiklab ang apoy sa madilim na gabi? D. Ang itim na pusa ay tumalon sa bubong. Sunod na tanong, sa anong bahagi ng isang pangungusap kadalasang matatagpuan ang asonansya? A. Sa simula, B. Sa gitna, C. Sa dulo, D. Sa lahat ng bahagi. Bakit mahalaga ang asonansya sa pagsulat? A. Para gawing mas mahirap ang teksto. B. Para makilala ang mga tauhan. C. Para magbigay ng ritmo at tunog sa mga salita. D. Para sa mga pabalat ng aklat. Para sa tuklas-isip, isulat ang mahahalagang konseptong natutuhan sa talambuhay. Gawing gabay ang simula ng letra sa bawat kahon. Ang talambuhay ay galing sa mga salitang ito ay may dalawang uri. Ito rin ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tulad ng sunod na gawain, basahin ang mga sumusunod na mga pangungusap at hanapin ang asonansya. Bilugan ang mga salitang may magkakatulad na tunog patinig. Para sa unang bilang, si Ana ay aral ng aral araw at gabi. Pangalawa, ang bata sa bataan ay lagi siyang sinusundan. Pangatlo, ang mga manggang matamis sa mainit na tiyangge. Pang-apat, ang pamahalaan ay naglaan ng pagkakataon sa mga nangangailangan. Panglima, sina Mario at Maris ay naglalakbay ng magkasama. Sunod na gawain, isulat ang iyong sariling pangungusap gamit ang asonansya. Siguraduhin gamitin ang magkakatulad na tunog na patinig sa iyong pangungusap. Diyan nagtatapos ang ating aralin para sa linggong ito, mga bata. Narito ang mga sangguniang ginamit upang mabuo ang aralin ngayong linggo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Alam!